Handog ng Vanguard Radio Network sa bayan. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kabatas. Good afternoon. At welcome po sa ating episode ng Basta Batas ngayong June 6 ng hapon. And it's good to be back. Mga kabatas, alam niyo pang pag-uusapan natin ngayon is very, very relevant dahil araw-araw po nating nai-encounter ang mga problema sa daan. Ito ay tungkol sa road safety law o yung batas tungkol sa kalsada sa pagdadrive, sa tawid, hindi ba? Yun po ay base sa Republic Act 4136. Mamaya sasabihin ni Ralph kung ano ibig sabihin niyan. Welcome back, Ralph, na napaka-in-demand dyan sa Baguio City. Magandang hapon sa iyo, Ralph, and magandang hapon po kay Attorney Edward Chico. Welcome po ulit sa isang episode na naman ng Basta Batas. Sa ngalan po ni Rico John Ferrer, ang humahaligi ngayon sa kanya ay humahalili. Si Ralph Tukso, Rafi Tukso, sorry na, nagpipilit. Attorney, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din naman sa dakilang ina, nanay ng ating mga kabatas, kaya Madam Jen. Anay na nga lang sinabi ko eh. And of course, ayan, pumasok pa yung anak ko. Joaquin, meron na kami Joaquin, the genius Joaquin. O, diba? Kami yung Joaquin. Oh. Magandang hapon din, DJ Ralph Tukso. Hello, Attorney. Bakit nga pala Rafi Tukso ang tawag sa'yo? Bakit nga pala Rafi Tukso tawag sa'yo? Ayan, so yan ang magandang usapan talaga Ingat ka, kasi nung ingat ka. pumasok ako sa Big Sound, ma'am, nung pumasok po ako sa Big Sound, sabi ko, the radio station I came from before, ang sabi ng owner and manager, think of a name na pwede mong gamitin sa ere na malapit lang sa pangalan mo. So sabi ko, pangalan ko is Ralph. E di, why not Rafi? Malapit naman. Tapos at that time, ma'am, nung pandemic yun, nung pumasok po ako sa Big Sound, ang sikat po that time, di ba, ay ang ating senator, si Rafi Tulfo. Pero syempre gusto ko ng twist para at least mas papakinggan ako, di ba? So, pero pwede namang Rafi Tupa. Diba? So, bakit? actually po, Bakit yung tukso kasi, the first time na sinabak po ako sa shoutout time dito po sa Big Sound FM Baguio, sabi ni Rico John, may natukso daw sa'yo. So sabi ko, Rafi Tukso. Malapit naman din sa Rafi Tulfo. Hindi O di, kaya ako na lang dahil yung mas ano ka? gwapo. Hindi kaya dahil talagang malapit ka lang sa tukso? Joke. Anyways. Yun po ang story ng kung bakit naging si Rafi. Uy, sa mga nakikinig sa atin sa sa radyo, kung gusto niyo po makita ang itsura ni Rafi Tukso, puntahan niyo lang po kami sa Big Sound FM Facebook page at saka sa Basta Baguio. Batas, syempre. Sa Basta Sa Batas. Baguio. Punta kayo sa pwede Baguio kung may pera kayo. Pwede kayo magpa-fan sign sa kanya doon Correct. sa labas ng studio. Mura lang naman ang pamasahe. Nakapunta na po ako doon sa studio ng Big Sound FM natin sa Baguio. Nakakatuwa doon kahit doon ka na nakatira maliligaw ka Hanapin. Ang klipot ng daan, pataas, ewan ko Ganun ba? talaga sa Baguio. Ikaw naman, pambihira ka. Itong basta-batas. Uy, live din po tayo sa YouTube at sa Facebook. And syempre, meron po tayong Basta Batas TikTok. At kung meron po kayong tanong para sa ating attorney ng bayan, Attorney Edward Chico, sa 0939-431-1244. Ulitin ko po, 0939-431-1244 ang Basta Batas helpline. Goal po ng Basta Batas, magkaroon kami ng toot. Saka ako naman sabihin off-air. Oy, shout out po sa lahat ng mga taga PPCRV o yung pastoral. Saka ako na rin sabihin yung congratulations sa inyo Bakit ka nag-tooth? Ano ibig sabihin? Bawal sabihin. Surprise pa kasi, attorney. Pag may idea tayo, muna sabihin. Naalala ko kasi, di ba, pag sa mga TV, sa radyo, Biniblip. sabihin, biniblip yan ng tooth Pero dapat tama yung pagkakalagay mo ng tooth. Toot, hindi Halimbawa, toot. kung ang huling word mo, halimbawa, ang huling word mo, can. Halimbawa, can. Pag mo i-blip kasi hindi maganda pakinggan yun.
Hindi ba? So dapat yung editor, tama yung pagkaka-blip niya. Diba? Natatawa sa'yo si Ralph. Ano ka ba Halimbawa, naman? halimbawa, gusto ko sana sabihin, yung sasabihin ko sana medyo, kunyari, medyo ano siya, hindi tama. Oh. Halimbawa, gusto ko sana sabihin, pag nagpunta ka roon, may libre kang, tapos blip-blip, dapat blip-blip yun. Hindi pwede. Uy, Hindi pwede. ang taba ng isip mo na naman Pwede. talaga. Hindi ba Attorney. tama naman ako, Rap, di ba? Hindi pa pwedeng, may libre kang blip-blip. So, nakakamitin ko. Pero lahat, Natatawa sila, Bruce. pero lahat tooth na. Lahat tooth. Halimbawa, magmumura si ma'am dyan, isa kang tarat, tooth. Kayo ay mga tooth. Tapos, dito, may libre kang blip-blip. Nakakaloka ka, Attorney Edward Chicoy. Ang pag-uusapan natin, Attorney, is yung road safety law o yung problema po dito sa araw. Problema namin yan araw-araw. Actually, kanina, papunta dito sa opisina, may nakita akong sticker dun sa likod ng kotse, nakalagay, no lady driver, pero maganda. So, ako naman, tawa kasi sabi ko sa asawa ko. Ay, kasi nakaparada siya, nakabalandra dun siya sa entrance. Sabi ko, no lady driver, pero maganda. Kaya lang, toot! Kaya lang, kaya lang, Di ba? tooth. Pasok yan, di ba? Oo. Pero, Oo. isa kang blip-blip. Ilinawin natin ha. So again, dalawa ang pang-sensor natin dito. Tooth at saka blip-blip. Ay, nako. Anyways. Pero kasi alam mo, medyo ano yan sa Amerika, bawal na yung mga ganyan, yung may mga poster or sticker na Really? lady driver. O kasi sa kanila very sexist yun eh. Kasi di ba pag sinasabing lady driver, parang hindi magaling mag-drive, o lumayo ka dyan, baka mabangga ka. Eh kaya lang sa Pilipinas, di ba may ganung notion Oo. na kapag ka Oy, lady drive, babae yan. Nako, ano yan? babae, kung mag-drive, kala mo babae, di ba? Huwag kayong ganun, ha? Kala mo, ganun. Very Huwag sexist ganun. yun. Hindi naman yun talaga ika nga tama. Although, maganda din naman kapag nagbebenta ka ng kotse, di ba? Yung second hand na kotse. Pag Ay, sinabing opo. lady-driven, ibig sabihin maingat, hindi Yes. masyadong nagamit. Oo. O, di ba? So, Kasi- maraming mga ganyan eh. Attorney, anong paliwanag ng batas natin tungkol sa road safety? Kasi marami ako minsan nakikita na naikukumpara ko yung batas natin sa yung road safety law natin dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Most recently sa Vietnam, bakit sila parang there's chaos but there's also order at the same time dahil yung pedestrian, yung motor, yung kanilang kotse all at the same time pero gumagamit ng kalsada dire-diretso pero wala silang banggaan, walang road rage. Parang iisipin mo tuloy, meron ba silang batas na sinusunod? Pero wala silang banggaan. Pero bakit dito sa atin sangkatutak ang batas tungkol sa road safety? Pero ang daming road rage at saka banggaan. Ba't ganun? Well, sa tingin ko marami kasing problema, no? Kasi if you look at RA 4136 at yung mga related laws, ano, kompleto tayo ng mga alituntunin sa pagdadrive, di ba? Yung usapin ng right of way, kung usapin kung sino magbibigay, yung usapin kung saan lane ka dadaan, yung usapin ng speed limit. So, lahat ng ito, kompleto naman yung batas. Kaya lang ang problema, isang malaking, I think, dagok dito, marami kasing kumukuha ng lisensya ng pagmamaneho. Hindi naman nila mga bagay na to at dahil sa corruption, of course sisisihin mo, maraming mga fixer, ano, so minsan magbabayad ka lang ng pera doon sa LTO, makakakuha ka ng lisensya, niririg nila yung exam mo, kung tutuusin hindi ka naman talaga pasado. So dito sa Pilipinas, maraming marunong magpatakbo ng sasakyan o ng motor pero hindi marunong magmaneho. Yun ang isang malaking problema natin. Lalo na yung mga nagmumotor sa atin. Kaya nga sila tinatawag na kamote riders kasi marami sa kanila marunong lang magpatakbo ng motorsiklo pero hindi nila alam yung tamang pagmamaneho. Kung nasaan may blind spot, doon sila mag-overtake. Hindi ba? So napapansin mo, so yan yung isang problema dyan. Pangalawa, dahil din sa corruption, yung matinding volume ng sasakyan sa Pilipinas. Alam mo ba sa EDSA, almost 4 million vehicles each day ang nagtatraverse or dumadaan. So naisip mo yung EDSA,
napakaliit na highway niyan, pero halos 4 na milyon na sasakyan ang dumadaan. So definitely, given the heavy volume of vehicles, talagang mahihirapan kang magmaneho, no? Kasi mayat-maya may sumisingit, mayat-maya napakaraming sasakyan na kailangan mong iwasan. So yung insidente ay hindi talaga mawawala. Alam mo kasi sa totoo lang, sa ibang bansa, ang ginawa nila, they've consciously decided to reduce the number of vehicles. Halimbawa sa Singapore, napakamahal ng tax on vehicles. So, hindi ka basta pwedeng bumili ng sasakyan na maliit lang ang pera mo. Kasi sa sobrang laki ng tax, yung ordinaryong Toyota roon na Wigo, kasing presyo na yun ng parang Mercedes-Benz dito sa Pilipinas. Talaga? O kasi nag-impose sila ng napakalaking tax para konti lang yung bumili. Kasi pag sobrang dami ng sasakyan, hindi talaga ma-accommodate ng highway yan lalo pa sa Pilipinas. So yun yung isang problema natin dito. Ang tanong, attorney, bakit dito? Why couldn't we consciously reduce the number of vehicles? Again, ang problema, corruption uli. Alam mo kasi, naalala mo yung sin taxes doon sa Yossi, tsaka sa Alak. Nung unang pinupost yung measure na yan, mataas dapat yung tax rate na i-impose. Kaya lang nagkaroon allegedly ng mga lobby money. So binawasan nila ng binawasan hanggang na-water down yung batas. Dapat kasi ang plano natin, parang kagaya sa Hong Kong, parang 500 piso na yung isang kaha ng yosi para hindi na tayo mag-yosi. Pero dahil may lobby money, thanks to corruption, yung batas ay na-water down. Etong pagbabawas ng bihikulo, matagal nang pinopropose ito na magbalangkas tayo ng polisiya at batas, but we can never seem to do that kasi again, lobby money. Kasi maraming magagalit na car manufacturer. Siyempre, pagka tinaasan mo yung buwis, konti na lang yung bibili dito. So, ang ginawa natin, ayaw natin silang ma-offend dahil tumatanggap ng pera sa kanila yung mga lintik na politiko natin. Hinahayaan lang natin magbenta sila ng sasakyan left and right. May zero down payment pa nga So, kahit mahirap ka, pwede kang bumili ng kotse. So, ang gagawin nila, kagyat lunas. Ano yung kagyat lunas? Odd-even scheme, o kaya yung coding scheme. Sa totoo lang, kagaguhan yung coding scheme na yan kasi kung mayama ka, di bibili ka lang uli ng sasakyan, di madadagdagan lang yung sasakyan. Ngayon naman, di ba, nagkaroon sila ng tinatawag na NCAP, yung tinatawag na no contact apprehension policy. Di ba, kumbaga sa kanta, no touch. Di ba, ang problema dyan, in fact, in functioning democracies or sa mga basa na kung saan functioning ang sistema nila, madaling maipatupad yan dahil una sa lahat, yung mga motorista ay disiplinado. Pangalawa, konti lang yung sasakyan. Pangatlo, konti lang yung tao. So, madaling sumunod. Dito sa Pilipinas, kagulo yan because culturally, wala tayong disiplina. Wala nga tayong bus stop Di ba? Meron naman. Meron tayong bus stop, pero hindi sinusunod. hindi sinusunod yung bus stop. Bakit pa tinawag na bus stop? Meron tayong bus stop kahit saan. Yun ang ibig sabihin ng bus stop saan. Diba? Pwede. May bus stop pa dyan. Saan? Saan mo gusto? Dito tayo. Kahit sa gitna, bus stop din. So malaking problema natin. Yung culturally, hindi na-develop yung disiplina natin dito. Tapos bukod dyan, sabi ko nga, hindi mo ma-reduce yung vehicle, malaking problema yan. Dapat may political will ang gobyerno. Kaya itong NCAP na to, hindi magtatagumpay talaga because magre-raise to ng maraming questions Nangyayari dito, nagiging milking cow lang. Di ba kaya nga ito napunta sa Korte Suprema? Alam mo yung nangyari noon, halimbawa, nung pinatupad ito, yung sasakyan mo, lumampas ka lang ng konti sa guhit may violation ka agad, sisingilin ka na lalagad ng mata kasi napakalaking pera. Pero attorney, pwede mo na may contest yan, di ba? Yeah, pwede mong i-contest. Pero why would you even bother do that? Correct. Siyempre, kapag dyan na yan, hayaan mo na lang. O pangatlo, thanks to corruption, saka nakakita na yung EDSA natin, di ba, nandiyan dyan ang Central Business District, ang daming residential buildings, mga condominium buildings na tinatayo. Alam mo ba, sa ibang bansa, kakabahagi ng urban planning is to making sure sa Central Business District walang residential area. So dapat yan, nasa suburb yan. Pero dito sa Pilipinas, nasa EDSA ka, mula monumento hanggang papuntang Baclaran, may mga condominium buildings. Di congestion yan, dagdag tao, dagdag sasakyan. So paano gagawin mo, hindi ba? Syempre, kagulo na naman yan, hindi ba? Tapos hindi pa maganda yung katotohanan that after the war, kasi nga ang Maynila ay kinoconsider na second most devastated city after Warsaw, Poland. Open city kasi. Ang problema, hindi tayo nagkaroon ng malalim at maayos na urban city planning. at urban planning. Saan ka nakakita? Yung Central Business District natin, nandoon yung Forbes Park.
Nasa Central Business District natin yung Green Hills, yung Acropolis, hindi ba? Yung kung ano mang mga subdivision na yan. So tapos magtatayo ka pa ng mga condominium units. Pati malls. Eh, tao din yan. So sa bandang huli, kinakailangan natin talaga yung disiplina, kinakailangan mawala yung corruption, but it's actually a tall order. Kasi alam mo sa ibang bansa, ginawa nila, binawasan yung sasakyan. Para nga naman yung ordinaryong taong bayan, mapilitan sila na mag-commute. At habang nagko-commute sila, pinaayos yung mass transport system. Meron silang subway, meron silang parang LRT, MTR, MRT, kung ano man tawag na yan. Meron silang mga expressways, hindi ba? Kumbaga, ang nangyari sa atin, my way, hindi ba? So, kaya nagiging problema yan. Correct. Naku, mababaril ka dyan mga kabatas ha. Teka lang muna, attorney, kasi Ralph, kakagaling lang po namin sa Vietnam. And hindi, may point ako. Gusto magyabang. Kanino ko pa naririnig ang example niya, Vietnam. Well. I just came from Yeah, Vietnam. Vietnam lang. Pagbabalak mo gano'n, yung hiya naman ako sa'yo. Nagyabang mo na. Nagyayabang ka lang pala nagbakasyon. Alam niyo mga kabatas, etong problema natin, hiyang-hiya ako sa isang taong nang okray ng ganyan, pero kung makapag-travel, wagas. Kaya ka nagta-travel Sige, ngayon, tigilan mo ako. Ikaw nga, pag nagta-travel ka, kasama pa yung mga yaya mo O, di ba? Anyways, masama ba naman yun? O sige, kwento mo, anong meron sa Vietnam? Kasi yung pong, whenever we travel kami po ng asawa ko at mga anak namin, palagi po kaming nag-o-observe kung ano yung maganda dun sa bansa na yun, what works for them and what doesn't work for them. Tapos kinukumpara po namin sa Pilipinas. With the hope na sana ma-adapt yung mga magagandang bagay sa Pilipinas din. And one thing na na-observe po namin sa Vietnam is yung kanilang, yung very patriotic sila. Mahal na mahal nila yung bansa nila. And so, proud sila dun sa whatever they have. And as a result, alam niyo yung simpleng daanan ng train, ginawa nilang tourist destination ngayon. And oh my gosh, mga kabatas, you should see how they do it. Talagang may order sila, maayos, maganda, malinis, and tourists feel safe. Pati po dun sa yung daanan ng train ha, and then yung kanilang public transport, it works for them kahit na napakainit dun sa bansa na yun ha. At sinasabi ko nga kanina, may chaos but there's order at the same time. Bakit dito sa Pilipinas hindi natin ma-adapt yung magandang public transport system? Ang problema ko lang naman dyan minsan kasi, attorney, is pag merong in-introduce na bago, sana we give it a shot. Bago natin barilin agad kung saan-saan natin babarilin. I agree with you that problema itong NCAP kasi konting pwede siyang maging milking cow. Pero sana bigyan ng tsansa ng mga Pilipino na mag-work itong klaseng sistema na ini-introduce ng gobyerno, because really, ang dami po nating aayusin. In Mexico alone, alam niyo po mga kabatas, part ng public transport system nila yung cable car. Imagine niyo yun. Samantalang sa atin, tourist destination na yun. Bakit hindi natin magawa yun dito sa Pilipinas? And so, I encourage yung ating mga kabatas na pag meron pong batas kasi tungkol sa road safety, sundin natin yun. One good example is yung in-introduce ng councilor yata, tama Ralph, dyan sa Baguio? Yes, ma'am. Actually, we have here po sa Baguio yung tinatawag na King of the Road Ordinance. Ano sabi mo? King of the Road Ordinance. Oo. Totoo yan? O joke? Totoo po yun. Yan po yung name talaga ng ordinance. King of the Road. Okay. Opo, Ano yun? introduce po siya ni Councilor Fred Bagbagen. And this ordinance makes sure na yung ating mga tumatawid, binibigyan po sila ng priority. So ang mga sasakyan, titigil po sila ng 5 seconds, tapos patatawirin po yung mga pedestrian, saka lang po pwedeng umandar ulit ang mga kotse. Ganun po ang King of the Road Ordinance. O, di ba? Kamusta yung reception ng tao dyan sa King of the Road Ordinance? Actually po, it's a good ordinance. Kami pong mga constituents ng Baguio, and na-appreciate po namin kasi talagang protected po. Kaming mga tumatawid, kaming mga pedestrians, safe na safe po kami actually. So in other words, okay sa inyo yan, no? Walang problema. Yes, ma'am. Effective po siya. Effective. Okay. Yan, mga ganyan, dapat ipagpatuloy at saka suportahan, di ba? Sino ulit yan? Sino nag-introduce?
Councilor Fred Bagbagen. Ay, shout out to you, sir, di ba? Etong sa'yo. Okay. Ayun. Aha. Ano pangalan ni Counselor? Ay, sa attorney Edward Chico. Hindi ko lang, papasok ko lang kasi na Ito na naman nasira siya. kasi yung internet. Ano pangalan niya? Councilor Fred Bagbagen. Mali yun, di ba? Ilocano ka dapat Bagbagen. Ganun, Bagbagen. Counselor Pronunciation Bagbagen. sake lang Kinabahan po. ako sa'yo, Di ba, attorney. hindi ganun talaga pag Ilocano, di ba ganun ang tono? Bagbagan. Mali ka naman eh. Bagbagan. Mr. Table. Table. Lalabas mo yung gilagid mo pag bagbagan. Anyways, mga Bagbagan. kabatas, yan po ang Ano, mamaya King of the Road? King of the Road ordinance. King of the Road. Okay yan kasi alam ang King of the Road jeep yun eh. 'Di ba? Pero Ay, hindi ko alam. hindi pero nung Ako nagkalisensya. nag-jeep eh. Eh, Nox. Nox. Wow. Wow. Ako pa talaga. Hindi nag-jeep. Alam niyo mga kabatas, ang King of the Road, alam niyo jeep yan. Pero nung nagkalisensya ako na Queen of the Road. Yun lang. Hindi na nakakainis ka, nilalaglag mo ako. Dapat pag ganun tatawa ka. Batas ka, ma'am, kasi kaya ka nasa basta batas. Ganon, hindi. Hindi Joke ko lang. nga pinansin, pinalampas ka. Anyways, mga kabatas, yan po ang road safety law. Sana wag niyo Alam mo kalimutan. yung ano? Oh. Ma'am, linawin ko lang. Ang problema kasi sa Pilipinas, may pag-aaral dito, yung konsepto ng public ownership. Kung napansin mo na yung mga Filipino umiihi kahit saan gusto nila umihi, nagtatapon sila ng basura kahit saan gusto nila magtapon ng basura. Kasi we never look at public places as publicly owned. Hindi natin yan tinitingnan na extension ng pag-aari natin collectively as a people. Sa Germany, for example, naalala ko kapag nagpitas ka ng bulaklak doon, papagalitan ka nila kasi that part belongs to you. Sa atin, ang pag-aari lang natin, yung bakura natin. Kaya di ba uso yung usapin na dapat malinis yung sarili mong bakuran. Tapat mo, linis mo. Tapat mo, linis mo. And you couldn't care less doon sa bakuran ng iba. So culturally, we never look at these public places as owned by us. Kaya ang ibig ko sabihin, kinakailangan magkaroon ng pagpapanibagong perspektibo which can be done through education. Kaya lang ang problema, hindi nga magawa yan dahil sa corruption. Meron nga akong tito, nagulat ako, ang lisensya niya professional pa. Professional. Hindi mag-bike, hindi marunong eh. Really? Totoo. Paano mo papaliwanan nagkaroon siya ng lisensya? Kasi nga nilalagyan, sabi ko, paano ka nakakuha ng lisensya? Di ba may test drive? Oh. Magte-test drive siya. Ang ginawa ng test drive, yung nagpapadrive sa kanya, siya yung tumatapak. Tapos kunwari, siya yung nagpapaandar. Nung araw, nung hindi pa computerized, paano ka pumasa sa exam? Ang sabi sa akin ng fixer, kung saan daw may nakatuldok sa multiple choice, yun napipilihan ko. Mintik na 100 pa eh. So yun yung problema natin. Tapos, ito pa naalala ko, meron akong girlfriend dati nung araw pa, may tito siya. Dahil nakakuha din ng lisensya, hindi din naman marunong talaga sobra mag-drive. Eh yun, hindi na nga nagda-drive kasi nakabangga. Nabangga niya pa, pulis. Ano mo nabangga niya yung Oh pulis? no. Kasalanan, hindi ba? So, ang problema natin at the end of the day, it's always been corruption eh. Ang Pilipino kasi, we've resigned ourselves to the fact that we cannot do anything about it. Lahat tayo na nagiging bahagi niyan eh. Ikaw ba, DJ Rafi, nung kumuha ka ng lisensya, kumuha ka ba ng fixer? Ay, Ay, hindi po. Siyempre, sasabihin mo, hindi, di ba? Oo. pero tanong yan. Pero Rafi, alam ko ang totoo kasi labas sa ilong yung sagot mo. So yun ang ibig natin sabihin. Hindi, joke lang, DJ Rafi. Joke lang Pero yan, yung joke point natin, corruption really is the very heart of the problem. Something that really has to be addressed. Dapat, ang taong bayan ngayon, matuto tayo na magalit tayo dun sa corruption. Kaya lang, sa Pilipinas, sobrang personality-based eh. Tingnan mo yung usapin sa politika, yung katotohanan sa kanila, depende kung sino yung kinakampihan nila. Actually, So, sabi, diba? attorney sabi ng Ralph ng ni Miss Ana Singson kanina lamang actually sa PPCRV, as they prepare for their report, alam nyo ang sabi nila is 54% ng mga tao bumoto based on personality, if I'm not mistaken. So
that has to be addressed kasi po mga kabatas, alam nyo, sabi nga ni Attorney Edward Chico, at the heart of it, corruption, hindi ba? Paano kung palpak yung personality na sablay yung mga gusto niyang mangyari? Patay na tayo. But Paano anyways, yun, ma'am? Parang, May mga- so, sinabi yung personality, parang kilala po yung siya, mga, ganun. based on, So, Ibig based on, sabihin, mas importante yung personalidad. Well, actually, globally, ganun naman talaga. Kahit sa Amerika naman, syempre, kung maganda yung personalidad mo, very charismatic ka, syempre, they will gravitate towards you. Kaya lang sa Amerika kasi, malinaw yung party system, very established yan. So, importante yung prinsipyo. So, minsan gusto sana kita, kaya lang Democrat ako, Republican ka, hindi kita iboboto. Dito, pag nagustuhan ka nila, kahit magkapitpitan yan dapat pitpitin, na minsan nga pinitpit ng ulit-ulit, pero kahit pinipitpit yan, talagang nananatili pa din sila doon sa kanilang ika nga pinupusuan. Ano? Yeah. Ika nga iba yung tinitignan sa tinititigan. Kumbaga sa liker, merong nagla-like lang at may pinupusuan, hindi ba? So parang ganon ang rhythm ng mga botanteng Filipino. And I guess the key is really education at the end of the day, but it's very difficult to do because there's a lot of things that would still need to be done. very difficult but not impossible. O, 'di ba, mga kabatas? O, yung Yes. pong mamaya-maya ihihimayin pa ng ating attorney ng bayan, si Attorney Edward Chico, yung pong mga common na nangyayari sa kalsada na may kinalaman sa road safety. Yung mga aksidente, naku, anong gagawin mo dyan? At pag-usapan Oo. natin yung konsepto halimbawa ng yung konsepto halimbawa ng negligence. Oo, mamaya pag-usapan natin, Tony. Akala nila ganun lang yun, hindi nila lang pwede silang makulong. Oo, sino yung may sala dito, bakit, Pag-usapan na, himayin pa natin po yan, maya lamang ng konti. Para sa mga katanungan na may kinalaman sa batas, mag-text lang po kayo or tumawag sa Basta Batas Helpline 0939-431-1244. Siyempre, magbabalik pa po ang libreng paninigaw dito lang sa Basta Batas. Ay, mali. Go, Bruce! Narito na ang inyong kakulitan tuwing tanghali. Wala nang papantay. Tambalang Carpio. My name is DJ Piolo. At ako naman, Gandang Karen. Ito ang Tambalang Carpio. Tambalang Carpio. Tambalang Carpio. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa 95.3 Big Sound FM. Basta Batas. Basta batas. Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. Yun, Attorney Ralph, meron tayong caller. Our first caller ay ready na. Hello, sir, ma'am. Good afternoon. Ay, hello, ma'am, sir. Ma'am, from Surigao City. Anong tanong po nila kay Attorney Edward Chico? Kasi yung ma'am, yung tungkol sa sandali po, labas ako. Sige po. Caller natin siya, attorney from Surigao City, Ralph. Ayan, sige po. Take your time po. Sige, ma'am. Hanggang sobra kasi meron. Hanggang 3:30 lang po kami. Ready na po sila? Go ahead, ma'am. Ako po si Nina Cagnaan, attorney from Surigao City. Sige po. Kasi yung may problema kasi kami tungkol sa yung binahaya namin, yung sinatirahan namin, attorney, na galing kami sa RTC, tapos natalo kami. Pag pinasok namin din sa Court of Appeal, natalo din kami. Ang yung ang tanong ko lang, finance po kami ng since 1960s. Galing sa father-in-law hanggang sa asawa ko. Nawala na yung asawa ko. Ako na yung na noon tinanong. Pagka ilang taon, kami nila. Mhm. Palisin kami nitirahan namin. Then nag-abot kami sa agriculture, sa training sa DAR. Sabi nila na yung pinatanayan namin, ibinta daw nila. So papayag ako, basta hindi kasali yung bahay namin.
okay naman sila. So, binigyan kami nila ng para hindi na kanila magkatanong. Yung isa lang, yung sa kabila lang. Yung sa kabila din, nandyan ang bahay ko at saka yung mga bahay nila. Nagtaka ako ngayon, sabi nila, yung ano ko, hindi sa kanila yung lupa na tinitirahan namin. Pagkatapos, siyempre, talo kami kasi binili nila, hindi namin alam. Binili nila yung yung kalaban ko ngayon, binili nila, hindi namin alam. Yun, pinaakyat namin sa Court of Appeal, ngayon natalo kami. Natalo po. Kaya gusto nyo ngayon, ma'am, sa Supreme Court. Attorney, paano gagawin ni madam? So, paano nangyari ulit in a nutshell po? Kasi medyo nawala ako kanina, mabilis lang. Yung lupa daw nila, tinira na nila ng matagal. Natalo sila, nung nagkaroon ng kasuhan, natalo sila sa RTC, sa Court of Appeals. Ngayon gusto niyang iakyat sa Supreme Court. Ano daw bang gagawin? Hindi pa po ba naakit sa Supreme Court? Hindi pa, yung attorney ko sa Cagayan, inasikaso niya. O ma'am, kasi Kasi- ganito po, okay po. Kasi hindi ko alam yung pinakakaso ninyo kasi may period yaan. Pero ang masasabi ko lang, kailangan makipag-ugnayan po kayo sa abogado ninyo. Dahil yung abogado niyo po ang magsasampo po ng karampatang appeal. Oo. Ang appeal po sa Sinabihan batas ay kami na- pribilehiyo lang. Pakinggan niyo po muna ako ha. Ang appeal po kasi sa batas ay pribilehiyo lang at hindi karapatan. So kung mo pribilehiyo lang yan, may period po. So, ibig sabihin, depende kung ano ang appeal ng ginawa mo, kung certiorari ba to, appeal on the main case, meron lang pong karampatang araw na pwede mong ma-file. Pagka lumampas ka po dyan, hindi mo na siya maisusulong. Kailan po ba nagkaroon ng desisyon po yung pong CA? Kailan nyo nakuha? Ano na, attorney, yung inasikaso na ng attorney ko sa Cagayan, mag-file siya sa Supreme Court, sa Supreme Court. June 16 yata yung file siya. Yun po pala Sabi So, if niya- that's the case, opo, aantayin nyo lang po. Ang kailangan nyo lang, mag-follow up lang kayo sa kanya. Kasi po, as I said, Okay. dapat na i-file niya yun. Kasi pag lumampas siya ng period, hindi na po kayo makakapag-appeal. Kasi as I said, pribilehiyo lamang po ang pag-file ng appeal at hindi po siya karapatan. Opo, attorney. Nandoon na. Kasi, ang tanong ko lang, attorney, kasi Aba, hindi pinuntahan po pala namin yun ang nila tanong. na Ulit po. bilhin na lang namin. Teka lang, Hindi ma'am, pala yun ang sandali tanong. lang pa Ano po ulit yung tanong niya, ma'am, ulit? May tanong natin ulit. Ang presyo na, masyadong mahal ang presyo niya sa amin, yung 100 square meter lang po, kung mahigit. Then, ibinta sa amin ng 2.5 million. Ang sabi ko, bakit ang mahal? Wala na ba yung sa market value? Okay, ma'am, ganito po yan, kasi po may kaso na kayo. So, syempre, kung ano ang desisyon ng korte, yun na susundin natin. Patungkol naman po sa presyo, kasi po, hindi ko alam po ano yung pinakakaso ninyo, kung paano natapos yan. Basta sa general rule, sa usapin ng pagbebenta, so, syempre po, depende po yan kung ano mapapagkayarian nyo na presyo. Kaya lang, dahil ito ay may issue kayo na naghahabulan kayo ng lupa, pwede yung ilapit sa korte yung amount nila at yung abogado ninyo i-explain halimbawa na masyadong mataas yung amount, baka pwedeng babaan at yung korte ngayon ang magtatakda nung karampatang presyo per square meter dahil hindi kayo magkasundo. Malinaw po? Opo, Kaya importante po, attorney. makipag-ugnayan po kayo sa abogado ninyo. Huwag po kayong pumalya po pag-usap sa kanya. Kasi po, yung buhay ninyo ay nakasalalay po sa inyong lawyer. Okay po? Okay po, salamat po. Alright, maraming salamat Salamat po. Si Madam is from Surigao City. Ralph? Okay. Yan. Nagsimula na po actually yung ulan dito po sa Baguio. Malakas na po siya. Medyo lagyan mo ng energy yung Ralph, May- para hindi antokin yung mga kabatas natin. Oo, sabihin mo. Okay, go ahead, Ralph. Dapat ano kayo, dapat yung kwento mo yung medyo, di ba, lumakas ng ulan dito sa Baguio. Dapat gano'n. Hindi pa pwede yung Oo, parang naantok ka, Ralph. Ang sarap matulog ka dyan sa Baguio, no? Huwag ka Galing ka sa mandamay. Ulan po kasi. Galing ka sa Opo. ng Samar, Oh. sa Katarman, yung eroplano doon maliit, may propeller pa. Oh, naku. Kanina ang hangin. Oh my Di ba, God. para kaming para kaming saranggola na dinuduyan ng Oh my hangin. gosh, O, di ba? totoo. Hindi masyado nakakatuwa. May katabi nga ako actually na Indian. English ako ng English. Aba? Kasi akala ko Indian Napasubo siya. ka, oh. Napasubo ako, nosebleed ako, mama. Well. Hindi ba English ako
Eto na, it turns out, Filipino pala. Kasi baka isipin niya, racist ako. Nagtanong siya, Oh. actually, Filipino ako. Bakit ano sa tingin mo? Ano ako? Sabi ko, Canadian. Kasi baka sabihin niya, pinagbitangan ko siyang Indian. Pero kanina naalala ko nga, kasi pag pupunta ako sa summer, pag summer, normally yung eroplano very stable eh. Pero kanina napansin ko, mahangin tsaka maulap. Pag dumadaan sa ulap, parang ang tagtag. Kanina? Bakit? Galing kang summer? O, kababa ko lang kanina sa airport. Okay. Wow, tama. Bakit masama punta na summer? Di ko nga Vietnam eh. Hindi! Alam ko Kung may... ikaw lang ang Hindi, maalis. may kaso ka dyan sa summer, kaya alam ko nagpupunta ka ng summer. Ikaw naman, oo. Di ba may kliyente ka nga dyan? Ito ang samar mo talaga. Ang chick mo! Ang corny Ako ng eh. joke mo! May feeling. Actually, alam ko kung wala na ako magawa dun eh. Alam ka na manghihintay. Susubok! Ralph, next question. Okay. Sabi dito, Ralph, hello po, tukso. ask ko lang Pasok. po. Okay, pasok. Sabi po dito, hello po, ask ko lang po kung paano po yung kinakaltasan, kung kinakaltasan po ako sa lahat ng benefits ko, yung SSS, Pag-ibig, tsaka PhilHealth, mag 2 years na raw siya sa company pero wala pa din pong hulog. Tapos nag-resign po siya nung March 5, tapos March 5 din po yung pinakalas niyang render sa company. Sabi po sa akin ng HR namin na dapat kahapon March 10, ire-release po yung 13th month at back pay. Pero ngayon, dinededma daw siya ng HR. Ano po kaya pwedeng reklamo ang gawin niya daw po, attorney? Pero una sa lahat, kung hindi hinihulog yung kinakaltas sa inyo, so yung kumpanya obviously wala sila sa hulog. Di ba? Tawagan nila si Ray Hulog. Kasi wala silang nahulog eh. So wala sila sa hulog, hindi ba? Kaya ang problema po diyan pagdating sa mga remittances, lalo na halimbawa dito sa SSS, it's a criminal case. So pwede mo silang idemanda sa piskalya dahil kinakailangan binabayad yung mga kinakaltas sa inyo. Kasi kung yung kinakaltas hindi binabayad, estafa yun. O Patay. actually, technically, you can toy with the idea na idemanda sila ng estafa kasi binabawasan ka ng pera, dapat yung pera na yon hinahawakan nila para ilagak doon sa mga dapat paglagakan na ahensya, kagaya ng PhilHealth, kagaya ng Pag-ibig, at kagaya ng SSS. Hindi ba, ang problema dyan, hindi nila ginagawa yun. So obviously, may criminal angulo ako nakikita doon. Ngayon, sa mga labor standards and perks, kagaya ng 13th month, hindi binibigay, pwede kang magreklamo sa NLRC para sila ay mapilitan mo na magbayad sa'yo ng mga dapat ibayad sa'yo. So, you really have to go out of your way to doing those things. Kailangan magdemanda ka talaga. Pero yung isa, yung labor case lang, wala naman nakukulong. Pero yung pagkakaltas halimbawa dun sa mga hindi nire-remit, that amounts to some criminal offense na pwede mong idemanda sa kanila. Okay, ayun po. Next question, Ralph. Sabi po dito, attorney, ako po ay nagtatrabaho sa hotel dito po sa Abay, buti naman, sa Quezon. hotel. Ay, good ayos for you. naman sa'yo, tama. Good for you. Tama yan. I'm glad. Congratulations. Yeah, we're Kudos. happy. Kudos. Ang sabi niya, ang nais ko po ay gusto ko po sana maintindihan kung tama po ba ang pagpapasahod nila sa akin. 24, nila sa akin, ako po ay 24 hours nagkatrabaho dito sa hotel at one day po ay 333 lang po ang sahod ko. 1 month, 10,000 halos, wala na po akong sasahurin. Puro Diyan siya sa charge lang Candelaria, daw. Quezon, attorney nagtatrabaho. Oh, go ahead. Well, unang-una, kung hotel yan, medyo marami namang empleyado. So, hindi tama na babayaran ka ng below doon sa minimum wage. Actually, hindi ko na alam magkano ba minimum wage Sa ngayon. province, ay, sa Metro Manila? 470, ma'am. Hindi ko na alam kung magkano eh. Sa probinsya, tsaka sa probinsya. Hindi ko alam Pero eh. definitely, yung 300 plus, that is below minimum wage. So, isang problema yun. Pangalawa, ang nakalagay sa batas, 8 oras ka lang dapat nagtatrabaho. Kung 24 hours ka nagtatrabaho dyan, di dapat bibigyan ka nila ng overtime pay. And I would assume, baka mamaya, hindi pa kayo binibigyan ng sick leave, di ba? Hindi pa kayo binibigyan ng 13th month. So, itong mga bagay nito, ireklamo mo dahil kung nang matagal ka nagtatrabaho sa hotel, ikaw ay kinukonsidera na regular employee. Kung ikaw ay regular employee, entitled ka dito sa mga bagay na ito. Kapag pinagkakait sa iyo yan, kinakailangan magdemanda ka. I would assume pagka mga non-working holiday, mga regular holiday, baka pagka pumapasok ka,
ka, imbis na i-times 2 ang bayad mo, 333 pa rin, that in itself is a violation. Dapat times 2 ang bayad mo doon. So, kung sa minimum wage pa lang, hindi na ibibigay. Kung yung bonus mo hindi na ibibigay, sigurado ako na yung ibang mga dapat na entitled ka, hindi rin na ibibigay. So makipag-ugnayan ka sa DOLE para ipatawag yung employer ninyo at magkakaroon kayo ng meeting. Normally sa Zoom lang yan or pwedeng in person, face-to-face, para isangguni mo sa DOLE ang iyong problema. At ang DOLE naman, ipararating sa kanila at pag pinag-usap kayo, hihikayatin ng DOLE na tupdan or sundin yung mga bagay na dapat ay ibinibigay sa iyo. Kapag hindi, di magpupunta ka sa NLRC para magdemanda. Tsaka, Pero attorney, wag kang matatakot, gawin mo yung dapat mong gawin. oo, di ba, attorney, usually, very transparent naman ang DOLE pagdating sa bracket ng sahod, tama? Oo, hindi lang yan. Tsaka yung DOLE kasi, talagang pinagbabatiin nila yan eh. In fairness sa DOLE, pinapaliwanag nila kung ano yung mga pagkukulang. Kasi sa batas po kasi, sa labor code, meron tayong tinatawag na labor relations at labor standards. So yung labor relations would pertain to sa relasyon na umiiral sa pagitan ng employer at employee. So ibig sabihin, yung mga usapin kagaya ng security of tenure, usapin na hindi ka pwedeng tanggalin, maliban na lamang kung may kadahilanan, bahagi yan halimbawa ng tinatawag na labor relations. But then, meron na tinatawag na labor standards. Yung labor standards, yung mga dapat ibigay sa'yo, yung 13th month, yung vacation leave, yung sick leave, di ba? Yung usapin halimbawa ng mga bonuses, yung usapin magkano ang minimum wage, yung usapin ng pagbayad ng overtime pay, among others. Kompleto po ang batas patungkol dyan dahil ang labor code po ay ginawa para po proteksyonan kayo. Sa kaso mo, obviously, nagiging biktima ka ng pang-aabuso, dapat ireklamo mo po yan. Ang magawang gawin mo, parating mo muna sa management. Kapag tinanggal ka dahil ikaw ay nagtatanong lamang, bawal yon. Ang tawag dyan ay unfair labor practice kasi hindi ka pwedeng alisin sa trabaho Wag. dahil nagtatanong ka lang naman, hindi ba? Karapatan mo yun eh. So, kumbaga, karapatan mo naman magtanong, hindi masamang magtanong. Ako nga, lahat ng bagay kapag ako ay feeling ko na hindi makatwiran, talagang nagtatanong ako. Kumbaga, hindi lang umuubre yan sa asawa ko, pero kasi Lagot ka sa Saturday. pag nagtanong ako doon, ako pamali eh. Pero ang sinasabi ko po, hindi kasalanang magtanong. You have to fight for your rights Tama. kasi marami kang karapatan na ibinigay ng batas. At ngayon, kung hindi gagawin yan, magreklamo ka sa DOLE. Kala ko sa basta-batas. Attorney, 520 pesos po ang minimum wage daw po for non-agricultural sector sa Region 4. So, kagaya 4A, niyan, sa 4A. If that would be the case, napakalaki talaga. No? Grabe Dapat naman, 333 Tapos versus 24 hours 520. pa. Oo. So, hindi naman tama yun. Ay, nako sir, ano mo yan, isangguni mo kaagad sa DOLE, pero after mong i-raise yan sa inyong management. Next question, Ralph. Okay. Next question po dito. Good afternoon po, sir. Ako po si... Banggatin ko ba yung pangalan niya? Edgar, it's okay. Ako si Edgar, Sinabi naman taga-Talisay, yata Cebu. Talisay, from Talisay, Cebu. Go ahead. Apo, magpa-advise po ako, sir. DJ Rafi, sandali lang. Oh. The fact Opo. na nilagay niyo yung pangalan niya dyan, ibig sabihin, pwede natin banggitin, Yeah. hindi ba? Kasi kung hindi natin babanggitin, itago na lang natin sa pangalang Maria. Yung mga ganyan. Pinanggit niya, so pwede natin banggitin. O kaya yan, Mrs. X, may mga ganun eh. Okay, go ahead. Continue. Opo. Sabi po ni Edgar, magpa-advise po ako, sir. Kasi security guard po ako, sir. Hindi na ako nag-duty sa company na saan ako dinestino. Kasi stricto po ngayon, sir. Sabi ng Primero Security Agency sa Mandaue City, Cebu, wala kaming ibang pwesto maibigay kaya mag-pass ng resignation letter para makuha ang sweldo, sir. Nagpunta ako dito sa Department of Labor and Employment, new company labor rules, sir. Totoo ba yan daw, sir? Actually, hindi ko sigurado. Wait lang yan, ah. Attorney, sandali ah. Sabi niya dito ah, let me read it verbatim ah. An employment new company labor rules, sir. Totoo ba yan, sir, batas? Tawag sa'yo. Sir Batas. Okay, attorney. Wala, hindi ko kabisado yung bagong rule na yan, hindi ba? Kasi yung kasing usapin ng mga security guards, may mga special rules that are actually applicable to them. Pero ang sigurado ako, kung ikaw ay security guard, may security of tenure ka rin, na tanging employer ay yung agency mismo. Nakakaya naman yung lintik na agency mo, ang tawag primero. Tapos Pero, ganun.
umasta parang segunda mano o segundo. So, hindi naman tama yun. So, kailangan ang gawin mo po ay itanong mo maigi kung meron nga bang ganoon. Hindi ba? Kasi parang wala akong makitang ganyan eh. Ang alam ko, pag tinanggal ka, dahil wala ng trabaho, may separation pay ka dapat. Kasi pwede ka lamang alisin kung may kadahilanan, o ibig sabihin ay may ginawa kang mali, or hindi ka na kayang pasweldohin ng kumpanya. Kunyari, may retrenchment dahil nalulugi sila, o kaya may redundancy dahil sobra yung mga empleyado kumpara doon sa demand, di ba? So either way, alam ko may matatanggap pa dapat na mga perks doon sa kumpanya. Eh kung the fact na pinagre-resign ka, may mali. Ibig sabihin, pag pinag-resign ka kasi, eto totoo to pag ikaw kasi ang nag-resign, wala kang separation pay. Pag ikaw ang nag-resign, Oo, yun hindi na siya under labor practice. Dahil hindi ka pinaalis, pag nag-resign ka, voluntaryo mong ginawa. So kung hindi ka aalis, mapipilitan kang alisin nila. So paano kanila lang pwedeng alisin kapag may ginawa kang mali? Or, di ba? Or, so halimbawa ganito, ang ibig sabihin, nagduda din kasi ako sa or ko kaya namin so kasi ako mali. So anyways, tingnan mo dito, baka naman kasi gumagawa lang sila ng paraan para hindi maiwasan nila yung pagbigay sa iyo ng mga perks na dapat matanggap mo. Kagaya ng separation pay among others. Kasi nga, voluntaryo kang nag-resign. So, huwag kang mag-resign. Hayaan mong alisin ka. Kasi pag inalis ka, dapat may kadahilanan. Kaya sinabi ko, may ginawa kang mali. Or halimbawa, nalulugi ang kumpanya, kailangan mag-retrench or magtanggal. And if that is the case, may makukuha ka pa dapat sa kumpanya. Hindi lang sweldo mo. Dapat may separation pay. Or, halimbawa, redundancy. Sobra-sobra na kayo sa isa kukunting trabaho. So, pag inalis ka, may mga separation pay pa yan dapat. On top of the monthly salary na hindi pa naibibigay sa'yo. Maganda rin ang computation yan. Halos kalahating buwan sa isang taon na sweldo. Yun. O di ibig sabihin, kung 10 taon ka nagtrabaho dyan, di dapat meron kang 5 buwan na sweldo na makukuha. So, alam mo na kung bakit. O kasi may mali, bakit ka pinagre-resign? Kung yan talaga ang nakalagay sa polisiya ng kumpanya, bakit ka magre-resign? Hindi mo kailangan mag-resign. Kaya kanila pa nagre-resign, they would want to do it voluntarily para hindi ka makakuha ng mga dapat mong makuha. Kasi sabihin nila, ikaw ang umalis . Exactly. Okay. Next question, Ralph. Opo. Sabi dito po, good evening. Good Hindi. evening po. I'm from... Number 5 tayo, Ralph. Sorry, number 5. Number 4. Sorry. Number 4. Okay. Oo, sorry, Sabi my po ni netong kabatas natin, tanong ko lang po, nag-resign po kasi ako sa agency nung April 24. Hanggang ngayon, wala pa po akong final pay. Ilang buwan po bago makuha ang final pay kapag nag-resign po? Well, actually, yung final pay niyan, yung sweldo mo na lang. Kasi nag-design ka, so ibig sabihin, wala ka naman separation pay. O hindi dapat immediate ibibigay yun. Bakit naman pinag-aantay ka? Kasi natrabaho mo na yun . O di ba, di kailangan ibigay talaga sa'yo yun. Hindi naman pwedeng patagalin yan. Ayun. Attorney, ang mga kabatas nating nanonood at nakikinig sa radyo, pinag-uusapan po natin yung mga inyong tanong na may kinalaman sa batas. So kung meron po kayong gustong sa pagpapaliwanag tungkol sa batas kay Attorney Edward Chico, pwede niyo po kaming i-text or tawagan sa 0939-431-1244. That's our Basta Batas helpline. And also, pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook page, sa TikTok, at saka sa YouTube channel namin. But sabi nga namin po kanina, ang pinag-uusapan po natin ay ang batas tungkol sa road safety. May video kaming gustong ipakita kay Attorney kasi I'm sure may iba sa ating mga kabatas na makaka-relate dito. Go video. Ayan. Truck yan, di ba? May tumatawid. Pak! Ay! Naku! Tinamaan. Sus Mariosep. Anak ko po, Attorney. Sa ating mga tagapakinig ng radyo, yung po kasing isang tao, tumatawid, kaso yung hindi niya nakita sa pagtawid niya na meron palang paparating na truck ng, ano yun? Ng semento. Semento. Oo. So, nung pagtawid niya, dahil hindi niya nakita, natamaan siya. Attorney, sino ang may kasalanan dito? Bago natin sagutin kung sino may kasalanan dyan, sabihin muna natin kung ano yung sinasabi ng batas. Kasi kinakailangan kapag ikaw ay gumamit ng karsada,
kinakailangan maayos ang iyong pagpapatakbo, hindi ka negligent o wala kang pagpapabaya. Ngayon ang tanong, kailan ka ba nagkakaroon ng pagpapabaya? So nagkakaroon ka ng pagpapabaya, una sa lahat, kapag hindi ka sumusunod sa mga traffic rules and regulations. Because under the law, kapag ikaw ay naaksidente while violating a traffic rule or traffic regulation, ang presumption ng batas ikaw ay negligent. Pangalawa, nagkakaroon ka ng negligent kapag yung isang prudent man, di ba, ay gumawa ng mga bagay na hindi expected na gagawin niya. Diba? Ibig sabihin, naging negligent ka, hindi ka nag-exercise ng diligence or diligence of a good father of a family, which can be seen by, again, complying with traffic rules and regulations. Dapat hindi ka nag-overspeeding. Dapat tinitingnan mo yung lahat. Hindi ba? Kasi maraming doktrina kasi sa batas ang ginawa para malaman kung sino ang may kasalanan. Kagaya kanina nung nakita natin, sa totoo lang, kasalanan yun ng tumatawid. Kasi ang problema dun sa truck, hindi naman mabilis yung takbo niya in fairness Yeah. Hindi naman talaga matindi yung pagkabangga. Pero kaya siya nakabangga kasi nasa blind spot siya. Ayun. Kasi ang ginawa niya, habang pagkadaan nung sasakyan, tumakbo siya agad. Dahil nasa likod siya ng sasakyan, hindi siya makikita nung parating na tricycle. Ano? Hindi, Alam hindi mo ba, tricycle yan, parating na truck. At ng parating semento. na truck, oo. So, ang point natin sa bandang huli, kinakailangan maging diligent ka. Now, yung negligence kasi is dependent upon the circumstances of time, place, and other circumstances or event. So, ibig sabihin, depende kung nasaan ka, depende kung ano yung expertise mo, doon natin malalaman kung negligent ka. May isang kaso nga sa Supreme Court So, yung jeep, nalaglag siya doon sa ginagawang ongoing excavation project, madilim doon. So, sabi niya, hindi ko kasalanan kasi madilim. Pero sabi na Supreme Court, hindi, liable ka pa rin. Bakit ako liable? Madilim na. Kahit madilim dyan, araw-araw ka dumadaan dyan Alam mo, may ongoing excavation project, dapat iniwasan mo yan. So, ibig sabihin, it's a case-by-case basis. But obviously dito, hindi kasalanan ng truck Ibig sabihin, driver. negligent kasi isang bagay, maaring sa ibang pagkakataon, hindi negligent yon. So, kagaya ng kasong nakita natin, hindi ba? So, ibig ko sabihin yan, kasalanan obviously ng pedestrian. Kasi nakita mo, tumakbo siya agad To begin with, hindi nga siya tumawid sa dapat tamang pagtawiran Exactly. Diba? Kaya nga, di ba may sinasabi sa atin, kung motorista ka o tumatawid ka, stop, look, and listen. Ang nangyari sa kanya, hindi na siya nag-stop, hindi pa siya nag-look, pero syempre, hindi ko rin alam kung saan galing yung listen, ano pakikinggan mo. Train yun So ano Dapat yun, stop, look railroad lang. crossing kasi yun. Oh, Stop, siguro stop, look, look lang. and listen. Ko Kasi naman. kaya yung listen, maingay talaga dun So, pareho lang dun. Makakababagka ka pa kasi attorney- kakapakinig po Bakit ka nabagka? Bakit ka nabagka? Kasi gumanon ako Nabagka ka pa. Hindi Pero dapat attorney, hindi ba masasangkot yung driver for doctrine of last clear chance? May ganun pa si Ralph. Oh, grabe. Tigil, Eto tigil. tanong, sige, nagyabang ka. Ano yung last clear chance? Sige, paliwanag. Now it's your turn. Sige. Go, Ano Ralph. po? Hindi ba po ba... Sa tingin mo ba may last clear chance yung truck? Sana yung popcorn ko? Oh. Sige, Pero- sige, Ralph, sige. oh. Sige. Huwag kasing sabi ng sabi tapos hindi naman na Ralph, ipapaliwanag. huwag ka magde-dead air dito. Sinabi ko na sa'yo, uminit na ulo. Ngayon lang ulo Hindi, ko nagkataon ngayon. lang naman po, Ano? di ba? Pero Nagkataon lang pala. hindi po kaya kasi di ba po ang the drivers always have the opportunity to step on their brakes at any given time. Hindi, ang sinasabi, ganito yung doctrine ng last clear chance. Ibig sabihin, kung ikaw yung huli na pwedeng iwasan yung insidente pero hindi mo iniwasan, obviously negligent ka. So halimbawa, ganito, may nakita ka na nagigirian na dalawang sasakyan na padating. 'Di ba? Nagigirian sila. Ang ginawa mo, hindi ka pa tumabi, nabangga ka rin. So, contributorily negligent ka dahil may last clear chance kang umiwas, nakita mo malayo pa lang. 'Di ba? Dapat na-anticipate mo na that yung ginawa mo yung dapat gawin. So, doon ang go-operate yun yung tawag na last clear chance. Ikaw yung may huling chance na ika nga ay umiwas, pero hindi ka umiwas. Pero dito sa nakita nating video, paano naman iiwas yung truck doon? Nagtago itong lintik na pedestrian. Bigla na lang Doon mismo sumulpot. sa likod ng sasakyan. At yung tinaguan niya pang sasakyan, parang parang van. Delivery van na kasing taas niya rin ang height. Mas So, mataas syempre, pa. hindi makikita ng padating na
na truck na meron palang tao sa likod. Tapos ang ginawa mo siya, tumakbo siya, hindi siya huminto. Kasi nakita mo na, so ano pang magiging chance mo doon? Di wala kang last clear chance. Correct. Kung tutusin ang may last clear chance doon, yung pedestrian. Dahil siya yung may pagkakataon na gumawa ng mga bagay-bagay para maiwasan yun. Pwede Dahil naman alam naman niya, maiwasan. alam naman niya na kapag tumawid siya na may nakatakip, baka may parating na sasakyan. Yeah. Oo. Kaya at saka dapat ugaliin po natin mga Pilipinong tumawid sa tamang tawiran, sa pedestrian, 'di ba? Pero but at the end of the day nga, it's a case-by-case basis. Hindi porkit tumawid ka, ikaw yung may kasalanan. Pero pwede rin namang tumawid ka, ang may kasalanan yung nakabangga sa'yo. Yes. Maraming doktrina ang tinitingnan But at the end of the day, it's dependent upon the circumstances of place, time, and persons. So, depende kung sino yung nagmamaneho. Depende kung saan nangyari. Yeah. Diba? Depende kung anong oras. So, syempre, iba yung usapin ng negligence kung madilim ang lugar at gabi. Iba din yung usapin ng negligence kung maliwanag. Iba din yung usapin ng negligence kung ikaw ay nasa highway at expressway na kailangan mabilis ang takbo at hindi Correct. mabagal. Yeah. Iba din yung negligence ng usapin kung ikaw ay nasa ordinaryo kalsada na maliit. So, kung nasa maliit na kalsada ka, hindi pa pwedeng 100 ka. Ay, sandali lang po Okay, sige. Mga kabatas, kung meron po kayong gustong itanong kay Attorney Edward Chico, 0939-431-1244. Parang medyo mahina ang bed ko, no, Bruce? Anyways, patuloy po natin na hihimayin ang usapin tungkol sa road safety. May mga videos pa kaming ipapakita sa inyo. Mga actual videos po ito na nakuha natin sa internet at ipapaliwanag po ni Attorney kung sino ang merong mali, sino ang may pagkukulang, sino ang may karapatan para magreklamo. Para sa mga katanungan na may kinalaman sa batas, tumawag lang po kayo or mag-text sa aming Basta Batas Helpline 0939-431-1244 at huwag niyo pong kalimutang mag-message sa amin sa Basta Batas Facebook page, sa TikTok or sa aming YouTube channel. You're still tuned in on Basta Batas. Go ahead. Sundan ang Basta Batas sa social media. Like and follow us on Facebook. Subscribe to our Basta Batas YouTube channel. And syempre, follow us on TikTok. Text or call our Basta Batas helpline at 0939-431-1244. Kabatas, may gusto ka bang malaman tungkol sa batas pero hindi mo malaman kung kanino ka magtatanong? Kailangan mo ba ng malinaw na paliwanag ng magaling na abogado? Sinong malalapitan mo? May sagot dyan! Narito na ang Libreng Payong Legal sa Basta Batas Podcast. Libreng Payong Legal sa Basta Batas Podcast is aired weekly on Spotify. Basta Batas is a public service legal radio program of Vanguard Radio Network. Heard on radio, seen on Facebook, YouTube, X, and TikTok, broadcasting live every Friday 2 p.m. to 3:30 p.m. Hosted by Attorney Edward Chico, Rico John Ferrer, and Jan Galvez. Basta Batas text hotline is 0939-431-1244. Email us at info@bastabatas.com. Mga kabatas, you're tuned in on Basta Batas, heard on the radio mula po sa Tuquegarao City, Cagayan Province, and all the way to Bohol and Mindoro. Also heard on Spotify Podcast, seen on Facebook, YouTube, TikTok, and X. Proud founding member po kami ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Issue. Batas. Alamin. Himayin. Live on Vanguard Radio Network and on social media. Ito ang Basta Batas! Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas. Alright, sa ngalan po ulit, again, ni Rico John Ferrer, kasama po namin si DJ Raffy dito sa Baguio Okay, City. Raffy Tukso. Yeah, Raffy Tukso. So, yung mga gustong magpatukso dyan, go na! Attorney Edward Chico, ang sabi dito, ginamit niya, okay, ito, question to from taga Baguio ha. Ginamit niya po motor namin at na-aksidente siya. Na-damage po ang motor. Pinaayos po yung motor pero hindi po siya yung maayos talaga. Pwede pa rin po ba kaming magkaso sa taong nakasira ng motor dahil di niya napaayos ng maayos yung motor? Ang daming motor, no? Paano yun, attorney? Well, siguro ang masabi ko dito na kapag yung motor mo, may motor ng iba.
tapos hindi tama yung paggamit ng motor mo, nasira yung motor mo. So ang tanong, pag pinagawa mo yung motor mo, pwede mo bang singilin yung gumamit ng motor na hindi naman siya may-ari ng nasabing motor? Diba? So, ang masasabi ko lang, hindi ko na rin masagot, nalito ako sa sinabi ko. Dito natin. Nalito din ako, sorry. Parang minikaniko ni Monica. Gano'n ang katanong na to. Hindi nga paano, O attorney. kaya, sell seashells in the seashore. O kaya ito, sabihin mo nga to, Ma'am Jen. Ikaw sabihin mo, DJ. Ayoko, pagtatawanan mo na naman ako. Ayoko. Buwan ng kabilugan ng buwan. Mabilis. Ano? Ano? Buwan ng kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan ng kabilugan ng buwan. Mabilis, madami, mabilis. Mabilis, madami. Beses ko na pinasabi. Ikaw nga, DJ Tumigil Rafi. ka na dyan. Baka mag-ano po ako eh. Sige Baka na, may, go, baka may Rafi. masabi po ako na hindi ko Sige, ano. go. Ito na lang. Bituka, butika, butike. Tuloy-tuloy. Bituka, Butika, butike. Bituka, butika, Dali, butike. walang dead air. Go. Bituka, butika, Wala, butike. go. Di ba? Mabilis, Bituka, tuloy-tuloy butika, pa. butike. Di ba? sige. Bituka, butika, butike. Sinabi ko, hindi po kasama yun sa libreng payong legal. Handog ng attorney ng bayan. Okay. Attorney Edward Chico. Well, ganito po yan, ano? Oo. Kapag ang isang tao po ay negligent at nagpabaya siya at nag-cause siya ng damage sa property ng iba, no? Oo. So, may pananagutan siyang bayaran. So, magbabayad siya ng tinatawag na danyos. Ngayon yung danyos po, maraming forma yan. May tinatawag tayo na actual damages. Ano yung actual damages? Kung ano yung talagang sira, dapat bayaran mo. So, halimbawa, yung nasira yung ilaw, nasira yung upuan, nasira yung motor, kailangan ma-restore yun at pananagutan mo kung ikaw may kasalanan, kung bakit nasira yan, na magbayad ng tinatawag na actual damages. Ang trabaho naman ng may-ari ng motor, mag-produce ka ng mga resibo na magpapatunay na yun talaga yung nagastos mo. Kaya nga actual damages yung actual. Hindi pwedeng based on conjecture, hindi pwedeng based on estimate, hindi rin pwedeng magdagdag or magbawas. So, kinakailangan, ipa-assess mo talaga yan sa eksperto sa paggawa ng motor at itanong mo kung magkano talaga yung damage at yun lang talaga ang pwede mong singilin, hindi ka pwede lumampas. Ngayon, kung yung kanyang pagpapabaya ay sa isang paraan na he's even in bad faith or grossly negligent siya, halimbawa, pwede ka rin humingi ng moral damages. Yung moral damages, binibigay sa isang tao na nagulimihanan, di ba, nagsuffer ng sleepless night, besmirched reputation, talagang nasira yung buhay niya, na-depress siya. So, moral damages na pwede mong singilin, wala akong exact amount yan, depende po dun sa mga circumstances na pwede mong i-present. May tinatawag pang nominal damages, may exemplary damages pa. Usually, kapag hindi ka makakasingil ng moral damages, may exemplary damages. But long and short of it, ang unang-unang danyos na binabayaran yung actual na pagkasira, ang tawag doon actual damages. So karapatan mo siyang singilin kung may kulang pa at hindi pa sapat yung pagpapagawa noong pagpaparepair ng motor na ginamit ng ibang nagmotor. Okay. Follow-up question daw dito Raf sabi nung napagawa daw yung nabangga, mas naging maganda pa lumabas. Kaya, hinihingi ng nabangga na ipinaayos din yung ibang parte ng sasakyan. Responsibility pa ba daw ng nakabangga yun, attorney? Pagkagaya na sabi ko, actual damages nga. Di kung hindi naman siya responsable sa pagkasira nun, hindi naman pwedeng singilin sa kanya. Di ho ba? Kunyari ako yung nagmamaneho ng kotse ni Ma'am Jen na nabangga yung sasakyan, nasira halimbawa yung headlight, di yung headlight lang ang papalitan ko. Hindi naman pwede. Baka hindi ko natin. At saka by the way, kunyari, di ba? Kunyari, ikaw yung nangingigal, di ba? Ikaw yung nakabangga halimbawa ng kotse ko. Di ba, DJ Rafi, nabangga mo headlight. Yung headlight lang babayaran mo, hindi naman pwede. By the way, medyo napansin ko na mahina na yung speaker. Parang gusto ko din ipa-leather sana kasi pangit na rin yung upo baka pwede sabay na rin natin. Siyempre hindi pwede yun kasi hindi na makatarungan yun. Again daya po lang siya sa actual damages. Kung ano yung nasira niya, yun lang yung papalitan. Hindi naman pwede itagtag yung pala, abusado na kayo niyan. Diba? Parang natatandaan ko nagkwento ka ng ganyang nung nabangga ka Nabangga lang ng headlight, naniningil ka ng 300,000 pesos. Di ba ang garapal mo? Pinapalitan mo na. Actually, pina-complete setup ko na yung I know, sound right? Actually, maganda man yun. Sayang, andyan na Pag siya like round, hindi naman pwede yung gano'n, hindi ba?
So tandaan po natin kapag ka po meron kang negligent ka at because of your negligence may na-damage ka na property, responsible ka lang dun sa actual na nasira mo. Hindi pa Yes. pwedeng lumampas doon. Rafi, number 10. Itong caller natin, Attorney, abusado sabi dito, Go ahead. Sabi po dito, attorney, kinasuhan po ang kapatid ko ng acts Sabi lang of dyan, lasciviousness. Minor de edad ang complainant at may hawak daw po silang voice record. Ano po ba dapat gawin namin sa bibintang nila? Gawa-gawa lang naman daw po yung voice record nila. Ito ay tanong from Binangonan, Rizal, attorney. Okay, ito naman ay sagot from Quezon City. Okay, yes, Andito- go ahead. Bakit nagtatawa? Seryoso ako. So, para po sa katanungan from Binangonan, ito naman po ang sagot from Quezon City. So, ito na pong dapat Galing. ang problema ngayon, dahil kadyo-joke ko, nakalimutan ko yung tanong. Ano nga yung tanong? Pati si Miss Al natatawa sa'yo. Ano nga yung tanong? Yung tanong daw po, attorney, ano ba dapat ang pwede nilang gawin sa pangbibintang nila? Kasi gawa-gawa lang daw po yung voice ganito po. recording. Okay. Nakuha ko na. Alam niyo po kasi, pag nagsampa ka ng kaso, ang tawag dyan evidentiary in nature. Ibig sabihin ng evidentiary in nature, hindi sapat yung aligasyon. Kinakailangan maback mo yan ng evidence. So yung evidence mo dapat sufficient. Kung criminal case yan, dapat yung ebidensya mo would satisfy yung proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, pag tinignan yung ebidensya, walang kaduda-duda na siya yung gumawa ng krimen. Kung civil case naman yan, preponderance of evidence, but at any rate, yung ebidensya mo dapat solid, hindi ba? Para masabi mo na meron siya talagang kasalanan. Ngayon, yung kaso ng inyong kapatid ay pinagbibintangan na nanghipo daw halimbawa or nag-commit ng acts of lasciviousness against a minor at sa tingin nyo gawa-gawa lamang yan, di mo kayo mag-alala. Kung sa tingin nyo pineke yung voice recording, di point out nyo na peke yung voice recording. Kung sa tingin nyo may mga ebidensya sila na gawa-gawa, di expose that. At kung may ebidensya kayo mapapakita na mas malakas na magpapasira doon sa mga aligasyon nila, ganun po ang gagawin ninyo. Because right now, hindi ko po pwede sabihin gawa-gawa lang yan or hindi, base po sa inyong opinion. Sa bandang huli, we zero in on evidence. Ano po ba yung mga ebidensya na pwedeng isumite sa korte? May tinatawag tayong testimonial evidence. Ano yung testimonial evidence? Yung testimonya mismo ng mga tao na nakakita. Pag sinabi nakakita, dapat may personal knowledge nakita mo. Hindi pa pwedeng naikwento lang sa'yo. Kasi pag naikwento lang sa'yo, hearsay, hindi admissible yan. Kasi di ba sa atin, mahilig tayo na hearsay lang, pero dapat totoo na. Alam mo yung mga usapan na libaw, alam mo ba, etong si BBM pala ganito. Alam mo ba't ko nalaman? Sabi ng pinsan ko. Unang-una, lintik ka, hindi ko nga kilala yung pinsan mo. Out of school youth nga yan, walang trabaho ba't naman may bilang yung sinasabi niyan, hindi ba? Ang tawag doon, hearsay. So, dapat pag testimonial evidence, nakita mo talaga, nakita kong hinipuan o hindi ko nakita hinipuan. May tinatawag din tayong object evidence. So, yung mga recording, yung mga video, among others, yung mga dokumento kung meron man. So, sa bandang ulo, evidentiary po to. Hindi ko malaman kung sino tama at mali. Pero kung sa tingin nyo po gawa-gawa lamang at mahina ang ebidensya nila at mas makakapag-present kayo ng ebidensya na tama, di wag ko kayo mag-alala. Sa bandang uli, hindi nyo pwedeng pigilan kung gusto kayong idemanda. Yan ang lagi ko sinasabi sa mga kliyente. Wag masyadong isipin kung idedemanda ka o hindi. Kasi call niya yun Karapatan niya naman yun. Hindi ka makakatulog kung araw-araw inisisipin mo kung idedemanda ka po o hindi. May demanda ka kung gusto niya. Ngayon, kung sa tingin mo mahina ang ebidensya, di wag kang makatakot o ika nga wag kang mangamba. Yes. Alright. Last question Actually, natin, hindi ko alam kung bakit ko in-open close quotation yon, pero yun lang. Wala lang, trip mo lang yun. Okay lang. Karapatan mo rin naman yun. Hindi ko naman siya karapatan kasi Talagang gusto mo lang ako kontra. Napakababa naman ng idea mo ng karapatan. Kaya minsan nababaliwala, natitrivialize yung usapin ng karapatan. Dapat ilagay natin sa dapat nga na natin paglagyan. Uy, bago ang lahat, gusto ko pong batiin si Miss Rachel ng CHR, Commission on Human Rights. Meron siyang Rachel Pelayo. Ang sabi nila ay hopeful daw sila. They welcome the appointment of General Torre ng PNP, bagong PNP chief po natin, at sila po ay umaasa na itataguyod po ni General Torre yung batas pagdating sa usapin ng human rights dahil nga may marching order si President Bongbong Marcos tungkol sa paghuhuli ng mga small-time drug users at saka pushers, no? Ralph. Okay, anyways, last question natin, Rafi.
Okay. Our kabatas po is from Isabela. Sabi niya, nakakulong daw pansamantala ang akusado at umuusad na ang kaso. Nag-plea bargain na din daw. Tanong niya lang daw po kung makatarungan bang yung lesser offense na inaamin ng akusado, which is acts of lasciviousness, at hindi na magdanyos, pero 6 years probationary daw po ayon kay fiscal. 13 years old daw ang victim. Well, unang-una kasi pag nag-plea bargain siya, may ganun talaga yung nangyayari, no? Yung kanyang liability mas mababa doon sa Yes. hindi ko malala kung degree or period, but at the end of the day mas mababa yung penalty na ini-impose dahil siya ay umamin. Kasi dahil sa pag-amin mo, nababawasan yung kaso mo at nababawasan yung penalty. Ngayon, kung yaan po naman ay kadalasan yan naman po ay nasa batas, ano? So kung naging acts of lasciviousness, di so be it, talagang ganun. Kaya lang pag acts of lasciviousness malabang ang kulong yan 6 na taon or mas mababa, o di pwede siya talaga mag-apply ng probation. Nangyayari talaga yun. Pero kaya plea bargaining yan, di kontrahin nyo dapat. Kaya lang kung nakapag-plea bargain na, naka-impose na, at wala namang mapapagpapatunay na hindi naman nagkapilitan, talagang voluntaryo yan, talagang yun po ang mangyayari. Sa bandang huli po, hindi naman po nag-exercise ng discretion ang court dyan. So ang ibig ko sabihin, pagka nag-plea bargain ka, meron namang formula yan kung ano yung magiging parusa mo. There you go. Ralph, yung ating mga kabatas na gustong magtanong, pwede sila sa 0939-431-1244. Yan po ang Basta Batas helpline. Na-appreciate ko po na kahit na 10 oras ng gabi ay tumatawag kayo, pero alam niyo po alam niyo po baka naman pwedeng mga regular working hours. Patulugin niyo daw si Minsan Miss kasi Jen. 3 a.m. Wag gano'n, nananaginip na ako noon. But anyways, ako po ang personal na sumasagot ng inyong mga tanong sa 0939-431-1244. So makakasiguro po kayo na ilalatag po natin ito para kay Attorney Edward Chico. Wag lang ho kayong kumbaga malungkot kung medyo nagtagal kasi minsan nga natutulog yung natutulog yung taong sasagot. So magantay lang po tayo, be patient. 'Di ba parang yung balita sa TV, 'di ba yung 24 oras. 'Di ba sabi daw kasi hindi natutulog yung balita, pero yung nagbabalita natutulog. Yeah, correct. O pwedeng maya si Mel Changlo. Oy, magbalita ka na 24 hours eh. Shout out kay Kung yung nagbabalita ka, natutulog si Ma'am Jen pa sa itsura dyan wow, grabe talaga. Hindi yung pangangatawan, antukin yan. Humihilig pa. Uy, shout out kay Weng de la Peña. Kaibigan natin niya si Weng. Uy, video natin, last 2 videos na gusto nating himayin in the context of road safety, Attorney Edward Chico. Oh. Ayan. Ano yan? Paano yan, Attorney? Oh, yung mga motorsiklo po na nakaparada sa designated na bike lane, paano yan, Attorney? Kasya naman daw sila doon. Ay kagaya nun, syempre may pagkukulang kayo doon. Pagka nabangga kayo doon, hindi mo pwedeng sabihin kasalanan nung nakabangga. So automatic may negligence ka kasi you're violating some traffic rules kasi hindi naman dapat i-park doon yan. Tandaan po natin, if we meet an accident at tayo kasi ay nagba-violate ng traffic rules, wala kang lisensya, halimbawa, may presumption na negligent ka, no? Kasi hindi naman dapat nakalagay yan doon. Pero I'm not saying kung nabangga yan, hindi responsible yung nakabangga. Kasi yung nakabangga, he can also be considered negligent, pero meron ka rin pagpapabaya. Sa batas kasi, kung magkaminsan, hindi naman palaging isa lang yung may kasalanan pwedeng pareho kayo. So, halimbawa, nabangga kita, pwedeng kasalanan ko, pero may kasalanan ka rin. Kung sinong may kasalanan, siya yung magbabayad, kaya lang yung ibabayad niya, mas lumiliit kasi nga may kasalanan din yung nabangga. Oo. Okay. And our last video na gusto nating pahimay kay Attorney, pasintabi lang po dun sa mga nanonood po sa atin sa social media because this is a graphic video. Kasi kasama nung kagaya nung unang video na pinakita natin. Alright. Okay. Oh. Ay! Naku! Sus Mariosep. Ito na nga. Sinasabi ko. Lord. Doon po sa, okay, yung nangyayari is sa highway, no, merong tricycle at saka merong kotse sa kaliwa, sa kanan niya, medyo gumilid ng konti, Attorney, yung tricycle driver. Dahil doon, nahagip siya nung anong tawag dito, nung kotse. Mabilis yung takbo nila pareho. So ngayon, medyo
in his attempt, yung tricycle driver para umiwas, napakabig siya sa kaliwa at nung pagkabig niya, tumama naman siya dun sa truck na kasalubong niya. Ayun, laglag lahat mga pasahero. Paano na? Alam mo kasi nangyari niyan kasi sumingit siya ng lane. So pag singit siya ng lane, nagit-git niya yung isang sasakyan. Siyempre yung sasakyan dumiretso. Pag diretso naman na sasakyan, siya naman ay knee-jerk reaction, automatic, di ba, reflex action. Napapunta siya sa kabila, hindi naman siya nakakontrol, tumama naman siya dun sa truck. So syempre depende na kung titingnan mo kung anong aligasyon niyan, depende na kung paano mo siya titingnan. Pero obviously may negligence talaga yung tricycle. Kasi unang-una, gumit-git siya. Di ba? Mas maganda sana kasing ginawa ng van nung nagit-git, sana medyo huminto na lang din. Kaso ginawa niya, tinuloy niya rin eh. So nakita niya nang ginigit-git siya, doon pumapasok yung last clear chance na sinasabi Ralph. mo, DJ. O, diba? Ayun. Di ba sumisikit siya? May last clear chance siya sana na magpreno na lang or magbagal. Sino yung van? O yung van. O, Kaso ang ginawa ng nakasalubong. van, nung nakita niyang sumisingit na, tinira niyang dumiretso. So pag diretso na, reflex action, yung ngayon tricycle ay nag-veer towards the left, tinamaan tuloy ng truck, hindi ba? So nagigets mo yung point ko. Yung last clear chance, ikaw yung may huling oportunidad para iwasan, pero hindi mo iniwasan. Okay, I stand corrected, O, kasi attorney. di ba, Hindi ang siya madalas- van. Attorney, wait lang. Ano Hindi ba? van yung may last clear Hindi chance van. sana. It's the kotse, sorry. Ay, kung ano man yung kotse. So yun yung point ko. Ikaw yung may last clear chance eh. Kasi di ba, obviously, negligent na yung tricycle kasi bakit ka nangaagaw ng lane? Yes. Di ba? Inaagaw niya yung lane eh. Oo eh. Pero ang ginawa ng kotse, binilisan niya pa rin. What the car should have done, nakita niya nang gumanon, medyo nagbagal siya or prumeno siya, hinayaan niya na lang yung tricycle. Kasi kailangan, responsibilidad mo na mag-avoid ng aksidente kung may pagkakataon ka na i-avoid. Pero Attorney, ginawa niya, diniretso niya. Kasi ang sasabihin niya dyan, kasalanan ng tricycle. Kasi dahil sumingit siya, kung hindi siya sumingit, hindi sana nangyari. Pero contributorily negligent siya kasi meron siyang last clear chance to avoid the accident. Ngayon yung tricycle naman, syempre, reflex action, dumire-diretso, tumama doon sa kasalubong truck. na O, yung driver naman ng truck, syempre, tingnan natin kung nag-overspeed ba siya o hindi. Kasi kung nag-overspeed siya ron, kasalanan niya rin, contributorily negligent Pero siya. kung Dahil hindi, overspeed, most likely may kasalanan nun yung motor. Sabi ko nga, negligence is dependent upon the circumstances of persons, place, and time. So halimbawa, ikaw ay eksperto. Tapos nagpabaya ka, mas malaki ang pananagutan mo kasi eksperto ka, dapat alam mo yan. O madilim nga or gabi, o maliwanag, iba rin ang pagningan dyan. Anong klase ng karsada? Madulas ba yung karsada? That could be a factor too. Hindi ba? so maraming factors ang kailangang tignan. Hindi ko nga sabi ng uli, case by case basis siya. So hindi natin pwedeng sabihin na automatic siya ang may kasalanan. Kagaya nito, nakita mo sa video, madaling alamin. Pero kadalasan hindi na-video eh. Kaya minsan ang tinitingnan dyan, yung expert opinion nung tumitingin ng mga aksidente. Bisa kasi depende sa tama, malalaman mo na kung sino may kasalanan eh. Oo. Attorney, paano kung halimbawa yung ang sabihin nung nagmamaneho ng kotse, hindi ko naman siya napansin eh. Bigla kasi siyang sumingit, so hindi ko siya nakita. Hindi, posibleng hindi niya napansin nyo kasi nakita mo sa takbo niya bigla siyang bumilis eh. Nung nakita niya sisingitin siya, imbis na uminto siya, diniretso niya eh. Dahil dumiretso siya, nag-knee-jerk reaction ngayon yung tricycle, kumabig sa kaliwa. Pagkabig sa kaliwa, sumobra, tinamaan ng motor. So in that particular incident, may pananagutan din yung nagmamaneho ng kotse because of the doctrine of last clear chance. Ikaw yung may huling chance eh. Dapat nung nakita mong sumingit, tuminto ka. Pero kasi, kulturang Pilipino, ayaw natin ng nasisingitan. Ayun Pag medyo may oo. konting sumisingit, binibilisan natin. Napansin mo yan? Totoo yan. Traffic. Merong sisingit, na siya, di ba? Nagsasign na siya kasi liliko siya siguro, magpapalit siya ng lane. Ang tendency ng Pilipino, hindi pagbibigyan, biglang bibilisan. Yeah. So that is a reaction na ginawa niya na very typical sa isang driver na Filipino. Bakit ka tumatawa, Ralph? Kasi gawain mo? Hindi ma'am kasi madalas ko pong nakikita yan eh. Tigil-tigilan Ayaw daw, magpasingit. So, May unahin na lang daw. nangyari kasi kay Ralph, may nangyari kay Ralph pero hindi kotse Ano? na pwede niya sana iwasan pero tinuloy niya. Kaya siya natatawa. Okay. Kala na pa yung tinuloy mo Ralph pero dapat iniwasan. Pinag-iisipan ko po yun. Awe! Hanggang ngayon na, hindi siya makamove on eh. Anyways,
maraming salamat po sa inyong tiwala sa pagpapadala ng mga tanong sa atin. Natutuwa po ako mga kabatas, kami dito sa bumubuo ng Basta Batas team, Basta Batas show rather, dahil patuloy po kaming inuulan ng mga tanong nyo. I always say this kay Attorney Edward Chico, pati sa kanyang may bahay na si Miss Anna, na-overwhelm ako sa mga tanong dahil sa social media, sa text message po natin, tuloy-tuloy lang po yung pagdating ng inyong mga tanong sa libreng payong legal ng Basta Batas. That simply means that you recognize that what we're doing right here nakakatulong po sa mga problema ng ating mga kabatas. So, wag po kayo... Alam po yung natutuwa, kami hindi. Siya yun. Kami damay. Kasi siya yung sagot na sagot. Hindi po kasi public service po ito. So wag kayo mag-alala dahil pinagbubuti pa po namin na mapabilis, maparami at maging really available ang Basta Batas para sa inyo. Wala pinipili dito. Sino ka man, anumang kulay mo, maitim ka man, maputi ka man, unano ka man, pandak ka, matangkad, singkit ang mata, bilog ang mata, mayaman, mahirap, hindi ba? Wala ho kami pinipili dito, lahat ay sinasagot namin. So may kapansanan or wala, duling, bulag ka man, maayos ang pagtingin mo, ikaw ay nakakatakbo, ikaw ay may pilay, may prosthetic leg ka, hindi po importante sa amin yan. Ang importante po, makita namin ang inyong katanungan at mabigyan kami ng pagkakataon na masagot po ang tanong ninyo. Dito po wala kaming kinikilingan, pero meron kaming pinagtatawanan, pero sa sarili na lang namin. So, huwag mo kayong mag-alala, hindi naman namin nilalabas. Soundbite. Anyways, Ralph? Opo. Hi mga kabatas! Isa na naman pong makabuluhang Biyernes po sa inyong lahat. Mula po sa aming team dito po sa Baguio City at sa ngalan po ni DJ Rico John Ferrer, ako po si DJ Rafi para po sa Basta Batas at pretty soon mamimit niyo ulit po si DJ Rico John. Babalik na po siya, promise. Baka sawa na kayo sumukha ako. At maraming po DJ Rafi Tokso. Ito po si Ed ko ang nagpapaalam sa inyo at nagsasabi na magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Biyernes. Diba? Sa ngalan po ng aming President and CEO na si Mr. Noel Galvez at mula po sa bumubuo ng Basta Batas Production Team at ng Vanguard Radio Network, maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at suporta sa malaman at makwelang paghimay at pag-alam ng issue at batas dito lang sa Basta Batas. Ito po si Jen Galvez na lagi nagpapaalala, kung may tama, purihin. Ay naku naman, kung may mali, edi punahin. Diba? Why not? Ano? May tanong bago tayo matapos. Sagutin mo, tapos may sagot ako pag di mo masagot. Ano? Bukod Ano sa yan? paninindigan, ano pa ang naguhumindig? Ano? Bukod sa paninindigan, ano pa ang naguhumindig? Until next week, heard on... Starts with D. Starts with D. Starts with D. Hindi ka alam. Ayoko. Hindi ka Alam mo alam. kung Ano? Damdamin. Lagot Wala ka. tayo sasabihin dito na bawal. Ano ka ba? Sige. Lagot ka sa akin sa Sabado. Uy, until next week, heard on radio, Spotify, podcast, seen on Facebook, YouTube, TikTok. Mga kabatas, abangan niyo po kami dyan sa Mindanao. I mean, sa ano? Hindi sa Mindanao. Sa Oriental Mindoro. Kasi pupunta po kami ng Puerto Galera. So sa ating mga kaibigan, mga kabatas dyan sa Mindoro. Abangan nyo lang kami sa Puerto Galera lang po. Hindi po totoo na Oriental Mindoro, hindi po kami iikot. Hindi, sa Puerto asan Galera lang po. asan ba Puerto Sabi ko Galera? kasi abangan nyo kami sa Oriental Mindoro. Paano kung nasa ibang bayan, nasa Kalapan? Eh di kawawa naman ang mata doon. Hindi pa kasi ako Puerto Galera tapos. lang ang pupuntahin natin. Sabihin mo, You're almost abangan nyo po kami sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ang sabi mo, abangan nyo kami sa Oriental Mindoro. Eh di kawawa naman yung tao na doon sa Pampilan. Nasa pier, antay ng antay, nasa Kalapan. Eh nasa Puerto Galera lang kami. Ito naman. Abangan nyo po kami sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Okay. God bless you and God bless the Philippines. This is your Vanguard Radio Network. Important reminder, the opinion and views of the host and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network and its management. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.